Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Tayo po ay magsisimula na naman ng isang panibagong leksyon. Ang pamagat po ng ika-14 na leksyon ay legalism ba talaga ang pagsunod sa utos ng Diyos? Kadarasang nararamdaman ng mga tao na okay lang na lumabag sa isa o dalawang maliliit na batas trapiko o kaya mandaya ng kaunti sa kanilang mga buwis. Ngunit ang Diyos at ang kanyang mga batas ay naiiba. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Naririnig ang lahat ng ating sinasabi at talagang nagmamalasakit siya sa kung paano natin sinusunod ang kanyang batas. Habang ang Panginoon ay nag-aalok ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, hindi ito nangangahulugan na walang mga kahihinatnan para sa paglabag sa batas ng Diyos. Nakapagtataka, sinasabi ng ilang Kristiyano na ang anumang pagtatangka na sundin ang batas ng Diyos ay katumbas ng legalismo. Ngunit sinasabi ni Jesus, kung talagang mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang kanyang hinihiling. Kaya't legalism ba talaga ang pagsunod? Atin pong pag-aralan. Sa unang tanong, talaga bang nakikita at pinapansin ka ng Diyos? Pastor? Yes po mga kapatid, napakaganda po ng atin pong unang tanong. Mga kapatid, alam niyo po sa unang tanong pa lang ang kasagutan po ay yes. Bakit? By the virtue of His death on the cross, since His death on the cross covers everyone, so ibig sabihin po, you have a special concern in the heart of Jesus. So, lalong din po, binabanggit po dito sa aklat po ng mga awit 139 verse 1 to 4. Ito po ang binabanggit mga kapatid. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo na ang lahat. Iyon, lahat ay di malilihim. Mga kapatid, wala pong mga bagay ang malilihim sa Panginoong Diyos. He is so much concerned to us. In fact, our well-being, ika nga po sa English, our well-being is so known to Him. Lahat po natin pong ginagawa, maging ang ating nga pong iniisip mga kapatid, ay batid po ng ating pong Panginoong Diyos. So therefore, what's the point here in question number 1 mga kapatid? Ang Panginoong Diyos ay wala kang malilihim sa Kanya. Kahit ito may lihim mong ginawa o naisay lihim mong ginawa, hindi ito alam nino mang mga tao. Ngunit subalit datapwat, yung nasa langit na makapangyarihan sa lahat ay nakakabatid po sa inyo pong ginawa. Therefore, wala po tayo dapat na or atin pong gawin ang karapat-dapat sa mata po ng Panginoong Diyos. Kahit nga atin pong iniisip, alam ng Panginoong Diyos, how much more atin pong ginagawa. Lihiman o hayag, lahat po yan mga kapatid ay nasa, let me use the word radar ng Panginoong Diyos. In other words, lahat po yan ay alam ng Panginoong Diyos. Dito pa nga po mga kapatid, sa Lucas chapter 12 verse 7. Sabi po dito, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang context po ito mga kapatid sa 12 verse 7 ng Lucas, ayun pong meron din po kinalaman ito sa Matthew chapter 6 na sabi ng Panginoong Diyos, kayo ay pinaka-importante sa lahat. Kayo ay mas importante sa lahat kaysa sa mga hayop sa lupa, himpapawid o dagat. Kahit nga sa maya, kasi sabi nga ng Panginoon, alam ko nga ang bilang ng hibla ng iyong buhok. Now, the point here mga kapatid is this. You and I is so important in God's eyes. Ika nga po sa isang awitin, you are the apple of the eye of God. Kaya po mga kapatid, He is so much concerned about you and about your doing, about your thinking, about your speaking. So lahat po mga kapatid,
ay nasa mata ng Panginoong Diyos. So, ang tanong, ano po bang ginagawa po natin mga kapatid, lihim man o hayag sa mata ng Panginoong Diyos? So mga kapatid, to answer the question number 1, let me repeat, yes, mga kapatid, God really see everything that we are doing mga kapatid. So, don't forget to glorify Him. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, maaari bang makarating ang sino man sa kaharian ng Diyos nang hindi sumusunod sa kanyang salita? Pastor? Nakakalungkot pong tanong ito mga kapatid, ano? Lahat ba ay makakapunta? Or atin pong basahin po mga kapatid ng binabanggit po dito sa Matthew 7 verse 21. Kasi ang dami pong nagki-claim or ang dami po na nagsasabi na sila po ay kilala ang Diyos. Now, atin pong basahin po ano pong binabanggit sa Matthew 7 verse 21. Okay? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano daw po? Hindi daw po lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit. Can everybody do that? Yes. Can everybody can do it, mga kapatid. By pretending or whatever. But the Bible told us, yun pong mga taong tumatawag sa Panginoong Diyos na karapat-dapat mong sundan, ayun pong meron pong bunga. Kasi po, masabi po sa Bible, by their fruit, you will know them. Okay po mga kapatid? At as far as this text is concerned, in verse 21 po ng Matthew 7, sino lang po makakapasok po sa kaharian ng langit? Yun lamang daw pong sumusunod sa kalooban ng Ama. Ibig sabihin, may pagsunod na dapat gawin. In fact, ito po ay may follow-up verse sa Matthew 19 verse 17. Akin pong babasahin po sa inyo sapagkat concern po ng Panginoong Diyos yung pagsunod sa kalooban ng Ama. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Nakakalungkot na isipin, may mga taong nagtatag sa mga, when I say nagtatag, ibig sabihin tinatag po nila yung mga tao na legalistic pag sila po sumusunod sa 10 utos. The Bible is so profound, very clear in instructing both Old and New Testament. These words are from the mouth of Jesus Christ. Hindi daw po lahat ng mga tao nagsasabi na Diyos ay makapasok sa kaharian ng langit, ngunit lamang po sumusunod. Sa verse 19 at chapter 91 verse 17, yun lamang daw po makakapasok sa kaharian ng langit ay yung sumusunod sa utos. Very clear ang word man ni Jesus Christ. Yun lamang pong sumusunod sa utos, mga kapatid. Ibig sabihin, meron pong response, pagsunod. In fact, sabi po ni Pablo sa Hebrews chapter 5 verse 9, akin pong babasahin sa inyo mga kapatid. Listen to this kasi po ito po very important. Okay po? Sabi po ni Pablo, at nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Yun labang daw pong maliligtas or magkakamit ng kaligtasan, ayon pong masunurin sa kanya. There is really a gift or there is really a reward for those who are following the will of God. Those who keep His commandments has really reward para po sa kanila. So don't forget mga kapatid, mga kaibigan, it is very important na na tayo po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi wala po talagang makakapasok sa kaharian ng langit na mga masuwayin. Lahat pong magmamana ng buhay na walang hanggan, sila po ay mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, bakit kailangan ng Diyos ang ating pagsunod? Kailangan ba talaga tayong sumunod, Pastor? Ayan. Bakit pa nga ba kailangan mga kapatid ng Panginoon yung ating pong pagsunod? Alam niyo po, before we answer through the biblical text, ang opinion po ng inyong lingkod ay simple lang po. Kasi ang Diyos ang nakakabatid po sa lahat. Katulad ng mga magulang po natin, nang tayo po yung mga maliliit. Ako po na meron din po anak ngayon na maliit. Ilang beses ko po sinasawa yung akin pong anak. Kasi alam ko
nababatid ko ang maganda para sa kanya. Ako nga po nalulungkot at naiinis pag ang aking pong anak ay talagang sumusuway. Kasi alam ko kapahamakan pag ipagpapatuloy niya po yon. So basically mga kapatid, bakit po nais ng Diyos na tayo po'y sumunod? Simple lang. Kasi ito po'y para sa atin pong kabutihan. Answering this question through the biblical perspective, ito pong sinasabi sa Matthew 7 verse 14. Ang Panginoon po mismo again ang nagbanggit po, ang sabi niya po dito, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan punta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mga kapatid, mga kaibigan, nakakalungkot kasi makipot yung daan. The problem is, konti lang ang nakakaalam noon or konti lang ang pumupunta doon or dumadaan doon. Pero ang punot dulo po nun ay, or ang punot, yung dulo po nun ay buhay na walang hanggan. However, yun naman pong kabilang kalsada or daan, maluwag nga, hayahay ang buhay kasi walang nagbabawal. Wala pong mga challenges. Pero the end of that road is destruction and not eternal life. Kaya nais ng Panginoong Diyos na tayo po'y sumunod sa Kanya. Yes, hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Napakarami po mga challenges, pagsubok sa buhay. But take note, narrow the road that leads to life. Ibig sabihin, talaga namang buhay na walang hanggan, ang ganti or reward para po doon sa mga sumusunod po sa Kanya. Ano pa ang sabi mga kapatid? Sa Proverbs 8 verse 36, very clear din po ang instruction po sa Kawikaan 8 verse 36 na binabanggit po ni Haring Solomon. Sabi niya po dito, ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupot sa akin, iniibig ng ay kamatayan. Totoo nga po mga kapatid, ano po, yung pong hindi sumusunod sa Panginoong Diyos ay kamatayan po talaga yung kahihinatnan or akapahamakan, in other words. So, hindi po talaga kaaya-aya na tayo po ay sumusuway sa Panginoon. Bakit nais po ng Panginoon na tayo po ay sumunod sa Kanya? Necessary ba talaga na sumunod sa Panginoon? Yes. Bakit? Kasi po ito po ay atin pong kapakanan, sa atin pong kabutihan. In fact, meron pong instruction si Moses para po sa mga anak ni Israel sa Deuteronomy 6:24. Dito po ang binabanggit. Before the closing days ng leadership po ni Moses, meron po siyang instruction para sa anak po ni Israel. Deuteronomy chapter 6 verse 24. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at ingatan niyang tulad na ginawa niya sa atin ngayon. Mga kapatid, mga kaibigan, talaga namang life abundance ang mangyayari or ang kahihinatnan ng mga taong sumusunod sa Panginoong Diyos. We have told the story about Israelites nung sila po nasa wilderness, those who rebelled against God. Alam niyo po, ito po yung lesson po namin ng Seventh-day Adventist Church sa every Sabbath or every Saturday, na talagang obedience ang pinaka-main issue because our obedience means worship. Kasi po sa last days, worship po ang pinaka-main issue po sapagkat ang kaaway, nagre-require din siya ng worship. He wants worship. So by our disobedience, we worship Satan. But by our obedience, we worship the God who created us, mga kapatid. So, again, necessary po ang sumunod sa Panginoon para po sa ating pong kabutihan. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!